Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, ako po ang inyong kasama sa isa na namang paglalakbay ng puso at damdamin. Humanap na po kayo ng isang komportableng lugar, ihanda ang inyong mga puso, at sabay-sabay nating buksan ang isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at pag-unawa. Sabi nila, ang mga mata raw ang bintana ng ating kaluluwa. Pero paano kung ang mga matang iyon, kahit gaano pa kalinaw tumingin, ay nabubulag pala ng kapangyarihan at pag-aakala? Paano kung ang tanging makakakita sa katotohanan ay isang pusong simple, mapagkumbaba, at handang makinig sa kung ano ang hindi kayang sabihin ng mga labi? Halina't pakinggan natin ang kwento. Biglang tumahimik ang buong tahanan eatery. Ang kaninang masayang kwentuhan at malakas na tawanan ng mga kumakain ay tila isang bulang naglaho sa hangin. Maging ang tunog ng mga kutsara at tinidor na tumatama sa pinggan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata ay napako sa pinto, sa figurang kakarating lamang. Si Hiraya, na abala sa pagpupunas ng isang mesa, ay naramdaman ang biglang pagbabago ng hangin. Itinaas niya ang kanyang tingin at kaagad na naintindihan. Ang lalaking nakatayo sa may pultahan ay hindi ordinaryong customer. Mula sa makintab at mamahaling sapatos, sa perpektong pagkakalapat ng kanyang itim na suit, hanggang sa paraan ng kanyang pagtayo, matikas, may awatoridad, at tila pag-aari niya ang bawat sulok ng lugar na kanyang tinutungtungan. Sa kanyang tabi, may isang batang lalaki, mga 10 taong gulang, na mahigpit ang kapit sa kanyang kamay. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa dibdib ni Hiraya. Ilang beses na siyang nakakita ng mga taong tulad nito. Mayayaman, makapangyarihan, at may tingin na tila ba ang lahat ng nasa paligid nila ay mas mababa kaysa sa kanila. Ngunit ibinaling niya ang kanyang atensyon sa bata. Payat ito. At sa likod ng mamahaling kasuotan, may isang kalungkutang mababasa sa mga mata nitong walang kislap. Table for 2. Malamig na utos ng lalaki, hindi sa partikular na tao, kundi sa hangin. Agad na lumapit ang manager ng kainan, nanginginig pa ang mga kamay. Good afternoon po, Sir Bughaw. Dito po kayo. Bughaw Elizalde, kilala ang pangalan. Isang milyonaryo na madalas laman ng mga business magazine. Sinundan sila ni Hiraya ng tingin habang inihahatid sila sa pinakapribadong mesa. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang mapansin ang bata, si Sinag. Bawat hakbang nito ay maingat at ang mga mata ay laging nakatutok sa sahig. Tila takot sa sarili nitong anino. Naawa siya. Nang siya na ang naatasang kumuha ng kanilang order, huminga muna siya ng malalim. Ngumiti siya ng matamis paglapit sa mesa, isang ngiting sanay na siyang ibigay kahit sa pinakamasusungit na customer. Magandang hapon po. Ano po ang sa inyo? Tanong niya. Hindi siya tiningnan ni Bughaw. Ang mga mata nito ay nakatutok sa menu. Steak, medium rare, at tubig lang para sa kanya, sabi nito. Itinuturo ang bata gamit ang isang bahagyang paggalaw ng baba. Tumango si Hiraya at lumingon sa bata. Hi! Bati niya na may kasamang nangiti, dahan-dahan, para mabasa ng bata ang kanyang labi. Gusto mo ba ng juice? Masarap ang mango juice namin. Ngunit ang bata ay hindi kumibo, nanatiling nakayuko. Bingi ang anak ko, matigas na sabi ni Bughaw. Sa wakas ay nagangat ng tingin. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo at sa isang iglap, pakiramdam ni Hiraya ay lumiit siya. Huwag mo siyang kausapin. Tumango na lamang si Hiraya, puno ng pagkapahiya at mabilis na tumalikod. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang basang bahagi ng sahig. Ang kanyang paa ay dumulas. Sa isang iglap, ang tray na dala-dala niya mula sa kabilang mesa ay lumipad sa ere. At ang mga pinagkainan ay bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog. Isang malakas na crash!
Ang umalingaw-ngaw sa buong kainan. Lahat ay nagulat, ngunit ang pinakagulat sa lahat ay si Hiraya. Hindi dahil sa nabitawan niyang tray, kundi dahil sa nakita niya. Sa mismong sandali ng pagbagsak, nakita niya ang batang si Sinag na bahagyang umigtad. Isang natural na reaksyon sa isang biglaan at malakas na tunog. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ng bata, may nakita siyang pagkagulat, takot. Hindi ba't hindi siya dapat nakakarinig? Tanong ng isip ni Hiraya. Ang pag-iisip na yon ay mabilis na naputol nang maramdaman niya ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw ni Bughaw Elizalde. Ang boses ay nangingibabaw sa bulungan ng mga tao. Puno ng galit ang kanyang mukha. Sinadya mo ba yon para makuha ang atensyon namin? Para paglaruan ng kapansanan ng anak ko? Hindi po. Nanadulas lang po ako. Nanginginig na sagot ni Hiraya. Pilit na binabawi ang kanyang braso. Ngunit lalong humigpit ang hawak ng lalaki. Itinayo siya nito ng marahas. Mga taong tulad ninyo, gagawin ang lahat para lang sa pera. Para makakuha ng awa. Sa puntong yun, hindi na takot ang naramdaman ni Hiraya, kundi awa para sa bata. Nakita niya si Sinag na lalong napayuko sa kanyang upuan, tila nais maging invisible. Ang puso ni Hiraya ay nadurog para sa kanya. Kalimutan na ang galit ng ama. Ang mahalaga ay ang bata. Sa isang iglap ng katapangan, binaliwala ni Hiraya ang kahihiyan. Tumingin siya ng diretso kay Sinag. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang gumawa ng isang simpleng sign. Isang alon ng kamay na nangangahulugang hello. Isang pagkakamali. How dare you? Sigaw ni Bughaw at sa pagkakataong ito, hinila siya palapit dito. Ang mukha nila'y ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang galit sa mga mata nito ay nag-aalab. At sa sandaling iyon, sa gitna ng paghila sa kanya, napalingon ang ulo ni Hiraya sa direksyon kung saan nakaupo si Sinag. Ang anggulo ay naging perpekto. Ang ilaw mula sa bintana ay tumama sa kanang tainga ng bata. At nakita niya ito, hindi isang hearing aid, hindi isang peklat, kundi isang maliit, halos hindi mapansing bagay na kulay balat, na nakapasak sa loob ng tainga ng bata. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Ang kanyang pagkatulala ay nagbigay ng maling impresyon kay Bughaw. Binitawan siya nito ng marahas na halos ikabuwal niya. Inilabas nito ang kanyang wallet, dumukot ng ilang libong piso at ibinato sa mukha niya. Umalis ka sa harapan ko bago pa kita ipatanggal sa trabahong ito at siguraduhing wala ka nang mapapasukan kahit saan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Hiraya, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa natuklasan niya. Tumalikod si Bughaw, hinawakan ang kamay ng kanyang anak at nagsimulang maglakad palabas. Ngunit bago pa man sila makalayo, huminto ito. Lumingon ito, hindi sa kanya, kundi sa dalawang lalaking nakasuot na kanina pa pala nakabantay malapit sa pinto. Ang boses niya ay malamig, walang emosyon, ngunit puno ng utos na hindi maaaring suwayin. Isama niyo siya. Walang nagsalita sa buong biyahe. Si Hiraya ay nakaupo sa likod ng isang mamahaling itim na sasakyan sa pagitan ng dalawang lalaking nakasuot ng suit na siyang kumuha sa kanya. Hindi siya hinawakan ng masama, ngunit ang presensya nila ay sapat na para maramdaman niyang isa siyang bilanggo. Sa bawat pagliko ng sasakyan, lalo siyang nilalamon ng kaba at pag-aalala. Saan siya dadalhin? Anong gagawin sa kanya? Ang tanging tumatakbo sa kanyang isip ay ang paulit-ulit na imahe. Ang mukha ni Bughaw Elizalde na puno ng galit, ang mga matang takot ng batang si Sinag, at higit sa lahat, ang maliit at kakaibang bagay na nakasiksik sa tainga nito. Hindi siya maaaring magkamali. Sa nakita niya, matapos ang halos kalahating oras na biyahe, pumasok ang sasakyan sa isang malaking bakal na tarangkahan.
Bumungad sa kanya ang isang tanawing karaniwan niyang nakikita lamang sa mga pelikula. Isang malawak na hardin na perpekto ang pagkakatabas ng mga damo. Isang fountain na sumasayaw ang tubig sa gitna at sa dulo ng mahabang daanan. Isang mansyon na tila palasyo sa laki at ganda. Hacienda de Luz. Ang pangalan ay nakaukit sa isang arko na gawa sa bato. Trangvian Ansang. Ngunit habang papalapit ang sasakyan, walang liwanag na naramdaman si Hiraya. Sa halip, isang nakakapanindig balahibong lamig ang kanyang naramdaman. Ang mga bintana ng mansyon ay malalaki at madilim, tila mga matang nakamasid sa kanya ng walang emosyon. Pinatigil ang sasakyan sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa nara. Isa sa mga lalaki ang nagbukas ng pinto para sa kanya. "Sumunod po kayo." Magalang ngunit matigas na sabi nito. Nanginginig ang mga tuhod ni Hiraya habang siya'y sumusunod. Ang loob ng bahay ay mas nakakamangha pa kaysa sa labas. Matataas ang kisame, kumikinang ang sahig na gawa sa marmol, at ang mga kasangkapan ay mukhang mas matanda at mas mahal pa kaysa sa buong buhay niya. Ngunit tulad ng sa labas, may isang katahimikang bumabalot sa buong paligid. Isang katahimikang mabigat at malungkot. Dinala siya sa isang silid na puno ng mga libro mula sahig hanggang kisame. Isang library, nakatayo sa gitna, nakatalikod sa kanya at nakatingin sa bintana. Si Bughaw Elizalde. "Iwanan niyo na kami." Utos niya sa mga tauhan. Nang marinig ni Hiraya ang pagsara ng pinto, pakiramdam niya ay nawalan na siya ng lahat ng hangin sa kanyang baga. Dahan-dahang humarap si Bughaw. Wala na ang nag-aalab na galit sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng isang bagay na mas nakakatakot. Isang malamig at mapanuring tingin. "Alam mo ba kung sino ako, Miss?" "Hiraya Lagdameo po." Mahinang sagot niya. "Hiraya." Pag-ulit nito na tila tinitimbang ang bawat letra ng kanyang pangalan. "May dalawang pagpipilian ka. Una, maaari kitang kasuhan ngayon din ng paninirang puri at pagtatangkang manloko. Sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng trabaho, kundi magiging halimbawa ka sa lahat ng mga taong tulad mo." Napalunok si Hiraya. Ang takot ay tila isang kamay na sumasakala sa kanyang lalamunan. Ang pangalawa, naglakad ito palapit. "Mananatili ka dito ng 1 linggo." Nagulat si Hiraya. "Po? Bakit po?" "Dahil sa loob ng 1 linggo," sabi ni Bughaw, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. "Ipapakita ko sa iyo kung gaano kakahangal. Hahayaan kitang makita ang anak ko, kasama ang mga doktor at therapist niya. Ipapakita ko sa iyo ang lahat ng mga dokumento, ang lahat ng resulta ng pagsusuri. At sa katapusan ng linggo, kapag napatunayan kong isa ka lang mapanghusgang babae na walang alam, aalis ka dito at hindi na kailanman magpapakita pa. Malinaw?" Ito ay hindi isang alok. Ito ay isang utos, isang bitag. Ngunit sa likod ng kanyang takot, may isang bahagi sa kanya na gustong malaman ang totoo. Para sa bata, tumango siya. "Pumapayag po ako." Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa labi ni Bughang. Tila nasisiyahan sa kanyang pagsang-aayon sa isang larong sigurado na siyang panalo. "Manang Salve," tawag niya. Maya-maya, isang babaeng nasa mga 50 anyos ang pumasok. Nakangiti ito ng malumanay at ang kanyang mga mata ay tila mabait. Siya si Manang Salve, ang tagapamahala ng bahay. "Sir Bughaw?" "Ito si Hiraya. Mananatili siya dito ng 1 linggo. Bigyan mo siya ng kwarto at lahat ng kailangan niya." Utos ni Bughaw, bago tumalikod at walang paalam na umalis ng silid. Naiwan si Hiraya kasama ang matandang babae. "Naku, Hija, huwag ka sanang matakot kay Sir. Ganoon lang talaga yon, lalo na kung tungkol kay Sir Sinag ang pinag-uusapan." Sabi ni Manang Salve, ang boses ay puno ng pag-unawa. "Halika, ipapakita ko sa iyo ang magiging silid mo." Habang naglalakad sila sa malawak na pasilyo,
Nakita ni Hiraya si Sinag. Nakaupo ito sa sahig ng isang malaking sala. Nag-iisa, abala, sa pagguhit sa isang malaking piraso ng papel. Ang kanyang buong mundo ay tila na sa loob lamang ng mga krayolang hawak niya. Walang tunog, walang kalaro, walang buhay. Automatikong napangiti si Hiraya at akmang lalapit. Sinag, bago pa man siya makahakbang, biglang humarang sa kanyang harapan si Manang Salve. "Ay Hija!" sabi nito. At sa isang di sinasadyang galaw, natabig nito ang baso ng tubig na daladala. Ang malamig na tubig ay tumapon sa damit ni Hiraya. "Ay nako, pasensya ka na Hija. Napakalamya ko talaga," sabi ni Manang Salve na may pagkataranta. "Halika, dalhin na muna kita sa kwarto mo para makapagpalit ka. Baka magkasakit ka pa." Habang tinutulungan siya ni Manang Salve na punasan ng damit, sumulyap si Hiraya kay Sinag. Nakita niya ang isang panandaliang pag-angat ng tingin ng bata. Ngunit nang makita nito ang presensya ni Manang Salve, mabilis itong yumuko muli at nagpatuloy sa pagguhit. Naintindihan ni Hiraya, hindi iyon aksidente, iyon ay isang babala. Ang gabi ay lumalim. Matapos kumain ng hapunan ng mag-isa sa isang maliit na kusina, bumalik si Hiraya sa kanyang silid. Malaki ito at komportable. Ngunit pakiramdam niya ay sinasakal siya ng 4 na sulok nito. Inaalala niya ang bawat nangyari sa buong araw. Ang galit ni Bughaw, ang kalungkutan ni Sinag, at ang pekeng kabaitan ni Manang Salve. Ilang oras siyang nakahiga at nakatitig sa kisame, hindi dalawin ng antok. Hanggang sa gitna ng katahimikan ng gabi, may narinig siya. Isang mahinang tunog, isang tunog ng paghikbi. Iyon ay tunog ng isang batang umiiyak ng pilit na pinipigilan. Galing iyon sa kabilang kwarto, sa kwarto ni Sinag. Dali-daling bumangon si Hiraya, puno ng pag-aalala. Lumakad siya patungo sa pinto. Balak na silipin kung anong nangyayari. Inikot niya ang seradura. Nakalak. Sinubukan niya ulit, mas malakas. Ayaw bumukas. Kinabahan siya. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob habang itinutulak ang pinto. Walang nangyari. Ang pinto ng kanyang silid ay nakalak mula sa labas. Hindi mapakali si Bughaw Elizalde. Nasa loob siya ng kanyang opisina sa hasyenda, ang kanyang santuwaryo. Dito, kontrolado niya ang lahat. Ang isang buong pader ay binubuo ng mga monitor na nagpapakita ng bawat anggulo ng kanyang ari-arian, ng kanyang kumpanya, ng kanyang buhay. Ngunit ngayong gabi, ang atensyon niya ay nakatuon lamang sa isang screen. Paulit-ulit niyang pinapanood ang security footage mula sa tahanan eatery, ang pagpasok nila, ang pag-order niya, ang pangingialam ng serbidora, ang kanyang galit. Sa bawat pag-ulit, hinahanap niya ang kumpirmasyon na tama ang kanyang ginawa. Hinahanap niya ang bahid ng panloloko sa mga mata ng babaeng yon, si Hiraya. Ngunit sa bawat panonood, ibang bagay ang kanyang nakikita. Nakikita niya ang sinserong pag-aalala nito sa kanyang anak. Nakikita niya ang sarili niyang galit na tila sobra at walang basihan. Pinindot niya ang pause button sa eksaktong sandali kung kailan natapon ang tray. Ang reaksyon ni Sinag. Ang bahagyang pag-igtad. Totoo. Hindi niya iyon guni-guni. Ang tanong ay bakit? Sabi ng mga espesyalista, ang mundo ni Sinag ay tahimik. Paano ito naging posible? Isinandal niya ang kanyang ulo sa mamahaling leather na upuan at pumikit. Ang mga salita ni Hiraya ay bumabalik sa kanya. Isang mapait na lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Ninanakaw nila ang buong pagkabata niya. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang gabi, mga ilang taon na ang nakalipas bago ang aksidente. Kasama niya ang kanyang asawang si Celeste sa hardin. Bughaw, sabi nito noon. Ang boses ay puno ng isang pag-aalalang hindi niya maintindihan. Hindi ka ba nagtataka kay Dr. Lirio? Anong meron sa kanya?
He's the best. Sagot niya. Ang mga mata ay nasa kanyang laptop. Hindi ko alam. May kung anong hindi tama. Masyado siyang kampante sa kondisyon ni Sinag. Tila ba ayaw na niyang subukan pa ang ibang paraan. Binaliwala niya yon noon. Isinisi niya yon sa pagiging emosyonal ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, ang mga salitang yon ay bumabalik na parang multo. Minulat niyang muli ang kanyang mga mata at ibinaling ang tingin sa live feed ng CCTV. Pinili niya ang kamera na nakatutok sa pasilyo sa labas ng silid ng mga bisita. Nakita niya si Manang Salve na dumaan doon kanina. At sa isang mabilis, ngunit sinasadyang galaw, inilak nito ang pinto ng silid kung nasaan si Hiraya. Kumunot ang kanyang noo. Bakit kailangang ilak? Inilipat niya ang kamera sa silid ni Sinag. Madilim na, ngunit sa tulong ng night vision, nakita niya ang kanyang anak na nakabaluktot sa kama. Ang balikat nito ay bahagyang gumagalaw. Umiiyak ito at pagkatapos, inilipat niya ang kamera sa hardin. Doon, sa ilalim ng isang puno, nakaupo sa damuhan si Hiraya. Kanina pa pala ito pinalabas ng silid. Nakatingin ito sa bintana ng kwarto ni Sinag. Dahan-dahan, itinaas ni Hiraya ang kanyang kamay at gumawa ng isang sign. Ang sign para sa kaibigan na nakita niyang itinuturo nito sa anak kaninang hapon. Pagkatapos, kumuha ito ng isang stick at nagsimulang gumuhit sa lupa. Ginagaya ang mga larawang iginuhit ni Sinag kanina. Hindi ito nanunukso. Hindi ito mapanghimasok. Ito ay isang tahimik na paanyaya. Isang pagpapakita ng pasensya na matagal na niyang hindi nakikita mula sa sinuman para sa kanyang anak. Isang biglaang bugso ng pagdududa ang tumusok sa kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Dr. Lirio Valderrama. Bughaw, napatawag ka. Masiglang bati ang doktor sa kabilang linya. Doktor, simula ni Bughaw, pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. May tanong lang ako, posible bang magkaroon ng phantom sounds ang isang taong may profound deafness? Yung tipong nagre-react sila sa vibrations na akala nila ay tunog? Narinig niya ang isang mahinang pagtawa mula kay Dr. Lirio. A common misconception, Bughaw. Pwede silang makaramdam ng malalakas na vibrations o tulad ng pagbagsak ng isang pinto. Ngunit isang mahinang kalabog ng pinggan, malabong malabo. Ang reaksyon ng anak mo kanina, kung mayroon man, ay maaaring dahil sa pagbabago ng hangin o nakita niya ang paggalaw. Huwag mong masyadong isipin. Magtiwala ka sa siyensya. Magtiwala ka sa akin. Ang sagot ay perpekto. Masyadong perpekto. Masyadong makinis at handa. Tila ba inaasahan na nito ang tanong? Sige, doktor. Salamat. Sabi ni Bughaw bago ibaba ang tawag. Tinitigan niyang muli ang monitor kung saan nakaupo si Hiraya. Isang serbidora, isang estranghero, isang babaeng walang anumang mapapala sa pagsisinungaling sa kanya. Laban kay Dr. Lirio, isang respetadong doktor at kaibigan ng pamilya. Sino ang paniniwalaan niya? Ang pag-iisip bilang isang ama ay nilalamon ng emosyon, ngunit ang pag-iisip bilang isang negosyante ay kumikilos base sa datos. At sa ngayon, ang datos ay kulang. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa na konektado sa security office. Miguel, sabi niya sa hepe ng kanyang mga security. Yes, sir? Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng dinala ninyo kanina. Hiraya Lagdameo. Family background, history, lahat. I want a full report on my desk by morning. Masusunod po, sir. Pinatay niya ang intercom. Tumingin siyang muli sa screen. Nakatayo na si Hiraya. Pinapagpagan ang kanyang damit. Bago ito tumalikod para bumalik sa mansyon, sumulyap ito sa direksyon ng kanyang opisina. Kahit malayo at medyo malabo ang imahe, pakiramdam ni Bughaw ay nagtama ang kanilang mga mata.
Pakiramdam niya ay nakita nito ang pagdududang gumugulo ngayon sa kanyang kaluluwa. Hindi niya namalayan ng oras. Kumatok sa kanyang pinto si Miguel. Inilapag nito ang isang brown na envelope sa kanyang mesa. "Sir, ang report na pinapagawa ninyo." Tumango si Bughaw at hinintay na makalabas ang tauhan bago ito buksan. Binasa niya ang mga personal na detalye, ang tungkol sa kanilang kahirapan, ang pagkamatay ng ama nito. Standard. Ngunit nang marating niya ang huling bahagi ng report, isang pangungusap ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Hiraya S. Lagdamio. Age and time. Age 24. Educational attainment. University of the Philippines. College of Medicine. Undergraduate. Tordada, third year. Hinawakan niya ng mahigpit ang papel. Ang kanyang mga buto sa daliri ay namuti. Ang babaeng tinawag niyang Mangmang, ang babaeng hinusgahan niya at ipinahiya sa harap ng maraming tao, ay hindi isang simpleng serbidora. Dati siyang medical student, kinabukasan na nagising si Hiraya na hindi na nakalak ang kanyang pinto. Walang sino man ang nagpaliwanag kung bakit. Ngunit alam niya sa kanyang puso na may kinalaman si Bughaw Elizalde dito. Marahil sa pamamagitan ng kanyang mga kamera, nakita nito ang ginawa ni Manang Salve. Ang realisasyong yon ay nagbigay sa kanya ng isang maliit na piraso ng pag-asa. Hindi pa siya tuluyang nag-iisa sa laban na ito. Sa mga sumunod na araw, bumuo si Hiraya ng isang tahimik na routine. Alam niyang bawat galaw niya ay sinusubaybayan ni Manang Salve na may pagdududa at marahil ni Bughaw na may pag-usisa. Kaya't kumilos siya nang may iba yung pag-iingat. Hindi niya pilit na nilapitan si Sinag. Sa halip, hinayaan niyang ang bata ang kusang lumapit sa kanya sa sarili nitong paraan. Isang hapon, habang naglilinis ng isang lumang cabinet, nakakita siya ng isang pares ng medyas na butas na at isang sewing kit. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Sa loob ng isang oras, gamit ang sinulid at ilang butones para sa mata, ang lumang medyas ay naging isang masayang tuta na puppet. Dinala niya ito sa hardin. Umupo siya sa ilalim ng puno ng mangga. Sapat ang layo para hindi maging banta. Ngunit sapat ang lapit para makita ni Sinag mula sa bintana ng sala. Hindi niya tinawag ang bata. Sa halip, nagsimula siyang maglaro ng mag-isa. Isinuot niya ang puppet sa kanyang kamay. "Arf! Arf!" sabi niya sa mahinang boses. Pinagagalaw ang puppet na tila ba ito ay tumatahol at naglalaro. Ipinakausap niya ito, kinukwentuhan tungkol sa mga ulap at sa mga paru-parong lumilipad. Sa una, walang nangyari. Ngunit hindi sumuko si Hiraya. Araw-araw, sa parehong oras, nandoon siya sa ilalim ng puno kasama ang kanyang puppet na si Bantay. At unti-unti, nakita niya ang pagbabago. Nakikita niya si Sinag na nakadungaw sa bintana. Ang mga mata ay nakatutok sa kanyang munting palabas. Isang araw, nakita niya itong bahagyang napangiti. Ang pinakamalaking tagumpay niya ay dumating noong ika-4 na araw. Naglalaro siyang muli nang biglang lumabas si Sinag sa hardin kasama si Manang Salve. Habang abala ang matanda sa pag-aayos ng mga halaman, naglakad si Sinag malapit sa isang halamanan, hindi kalayuan sa kanya. Aksidente nitong nabitawan ang hawak na papel. Hindi ito pinansin ni Manang Salve. Naghintay si Hiraya hanggang sa makapasok na muli ang dalawa sa loob ng bahay bago siya tumayo. Kinuha niya ang papel. Ito ay isang drawing, isang simple at pambatang guhit ng dalawang tao. Ang isa ay isang babaeng may mahabang buhok at ang isa ay isang batang lalaki. Magkahawak sila ng kamay. At ang pinakamahalaga sa lahat, pareho silang may malalaking, masayang ngiti na nakaguhit sa kanilang mga mukha. Niyakap ni Hiraya ang papel sa kanyang dibdib. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang puso. Ito ang kanyang unang tunay na koneksyon sa bata. Itinago niya ang drawing na parang isang kayamanan. Kinabukasan, mas lumakas ang kanyang loob. Habang naglalaro siya kasama si Bantay, nakita niyang muli si Sinag
na nanonood mula sa malayo. Tumingin si Hiraya sa paligid. Si Manang Salve ay may kausap sa telepono sa may beranda, nakatalikod sa kanila. Ito na ang pagkakataon niya. Tumingin siya ng diretso kay Sinag. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Gamit ang mga daliri, ginawa niya ang isang simpleng sign na natutunan niya noon sa kolehiyo. Isang senyas para sa salitang ngiti. Sa una, tila naguluhan si Sinag. Inulit ito ni Hiraya. Dahan-dahan, habang siya mismo ay nakangiti. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng bata. Lumingon ito kay Manang Salve na abala pa rin. Pagkatapos, ibinalik nito ang tingin kay Hiraya. At pagkatapos, nangyari ang isang himala. Dahan-dahan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag. Isang ngiting totoo, hindi pilit. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata, nagbibigay dito ng kislap na ngayon lang nakita ni Hiraya. Sa sobrang tuwa, halos mapatalon si Hiraya, ngunit napako siya sa kanyang kinatatayuan nang ang kanyang mga mata ay napadako sa itaas, sa balkonahe ng master's bedroom. Nakatayo doon si Bughaw Elizalde. Nakatingin ito sa kanila. Nakita niya ang lahat. Ang mukha ni Bughaw ay hindi huni. Hindi na malamig o galit. Ito ay puno ng pagkabigla, pagtataka, at isang emosyong hindi mabasa ni Hiraya. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo, isang tahimik na pag-uusap na mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ang mahiwagang sandaling iyon ay biglang binasag ng isang matigas na boses. Sinag! Si Manang Salve, nakababa na ito ng telepono at ngayon ay papalapit sa kanila. Ang mukha ay kulimlim. Ang nangiti ni Sinag ay agad na naglaho, napalitan ng takot. Ano ang sinabi ko sa iyo tungkol sa pakikipag-usap sa kanya? Galit na sabi ni Manang Salve, hinawakan ng mahigpit ang braso ng bata. Napangiwi si Sinag sa sakit. Bakit hindi ka nakikinig? Masamang impluwensya siya sa'yo. Napaurong ang bata, nanginginig sa takot sa ilalim ng mga salita ng matanda. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng takot ni Hiraya. Napalitan iyon ng galit at proteksyon. Hindi niya hahayaang saktan ng sino man ang batang ito. Tama na po, sabi ni Hiraya. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Tumayo siya at humakbang sa pagitan ni Manang Salve at Sinag. Nagulat si Manang Salve. At sino ka para utusan ako? Nakikita niyo po bang natatakot ang bata? Sabi ni Hiraya, nakatingin ng diretso sa mga mata ng matanda. Huwag niyo po siyang saktan. Wala po siyang ginagawang masama. Wala kang alam sa pag-aalaga sa kanya. Ako ang nagpalaki sa batang yan. Sigaw ni Manang Salve. Kung ganoon po, dapat alam niyo na ang huling bagay na kailangan niya ay sigawan at takutin. Matapang na sagot ni Hiraya. Natigilan si Manang Salve, tila hindi makapaniwala sa katapangang ipinapakita ng babaeng nasa harapan niya. Sumulyap ito sa balkonahe at nakitang nakamasid pa rin si Bughaw. Alam niyang hindi siya maaaring gumawa ng eksena. Binitawan niya ang braso ni Sinag ng marahas. Inayos niya ang kanyang damit at pilit na ngumiti. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Hiraya. Sapat na para sila lang ang magkarinigan. Ang kanyang boses ay isang malamig at mapanganib na bulong. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo, bata. Ang ngiti na yon. Ilang oras na ang lumipas mula nang masaksihan niya ang eksena sa hardin. Ngunit ang imahe ng unang totoong nangiti ni Sinag ay nakatatak pa rin sa isip ni Bughaw Elizalde. Isang ngiti na hindi niya kailanman naibigay, na hindi nabili ng kanyang pera, na hindi nakuha ng pinakamahuhusay na therapist sa buong mundo. Isang ngiti na ipinagkaloob sa isang simpleng serbidora. Ang pagdududa na ipinunla ni Hiraya ay nagsimula ng mag-ugat at lumago. Tila isang baging na unti-unting pumupulupot at sumisira sa pader ng kumpiyansang matagalin niyang itinayo.
Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Sa halip na pumasok sa opisina, personal niyang dinala ang isa sa mga bote ng gamot na regular na iniinom ni Sinag, isang specialized vitamin supplement na inireseta ni Dr. Lirio mula pa sa ibang bansa at nagkakahalaga ng daan-daang libo bawat buwan. Dinala niya ito hindi sa ospital ng pamilya, kundi sa isang maliit at independenteng laboratorio sa kabilang dulo ng syudad, kung saan walang sinuman ang nakakakilala sa kanya. At ngayon, habang nakaparada ang kanyang sasakyan sa isang eskinita at ang ulan ay marahang pumapatak sa salamin, hawak niya ang kanyang telepono. "Mr. Tan," sabi ng chemist sa kabilang linya, "natapos na po namin ang analysis sa sample na pinadala ninyo." Huminga ng malalim si Bughaw. "And? Well, sir, wala po kaming nakitang kakaiba. It's a standard multivitamin. Good quality, yes, but it's just that. Vitamina C, B-complex, iron. Mga sangkap na mabibili nyo sa anumang butika sa halagang wala pa sigurong 1,000 piso." Nabitawan ni Bughaw ang telepono. Bumagsak ito sa passenger seat. Ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na sanay pumirma ng mga multimilyong kontrata nang hindi nanginginig, ay nagsimulang mangatog. Bitamina. Ang gamot na sinabi ni Dr. Lirio na siyang susi para mapanatiling malusog ang utak ni Sinag sa kabila ng kondisyon nito ay ordinaryong bitamina lamang. Bigla, ang lahat ng piraso ay nagsimulang magdugtong-dugtong sa kanyang isip. Ang malaking halaga ng pera na regular niyang inililibat sa Charitable Foundation for Auditory Research na pinamumunuan mismo ni Dr. Lirio. Ang mga mamahaling kagamitan na laging sinasabi nitong kailangan para sa therapy ni Sinag. Ang pagtanggi nitong subukan ang mga bagong eksperimental na paggamot. Hindi ito pagkakamali sa diagnosis. Ito ay isang operasyon, isang mahaba, detalyado, at napakagastos na panloloko. At ang kanyang anak ang ginamit na pain. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan, ang mga gulong ay umiskit sa basang kalsada. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang makausap ang nag-iisang tao na nagsabi sa kanya ng totoo mula pa sa simula. Gabi na nang makarating siya sa hasyenda. Naabutan niya si Hiraya sa library, tahimik na nag-aayos ng mga libro. Nang makita siya nito, may bahid ng pag-iingat sa mga mata nito. Tila inaasahan ng panibagong galit. Ngunit hindi galit ang dala ni Bughaw. Dala niya ang bigat ng isang katotohanang unti-unti siyang dinudurog. Huminto siya sa harap nito. Walang paligoy-ligoy. "Ano sa tingin mo ang nangyayari?" tanong niya. Ang boses ay bahaw at puno ng isang emosyong hindi niya nais ipakita. Pagkalito. Natigilan si Hiraya, nagulat sa tanong. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na libro. "Ginoong Elizalde." "Huwag mo na akong tawaging Ginoo," putol niya. "Sabihin mo sa akin, bilang isang dating medical student, ano ang nakikita mo?" Nakita ni Hiraya ang pagkagulat sa kanyang mga mata nang banggitin niya ang nakaraan nito, ngunit mabilis itong nakabawi. Tumingin ito sa kanya na nang diretso. Ang mga mata ay puno ng sinseridad. "Nakikita ko po ang isang batang hindi nagpapakita ng mga tipikal na senyales ng congenital deafness." Panimula ni Hiraya. Ang boses ay matatag na ngayon. Ang startle reflex niya sa biglaang tunog, tulad nung sa restaurant, ay napaka-natural. Ang mga batang ipinanganak na bingi ay kadalasang may delay sa ibang aspeto ng development dahil sa kakulangan ng auditory stimulation. Pero si Sinag ay matalino. Ang kanyang fine motor skills sa pagguhit ay napakahusay at higit sa lahat, nag-alinlangan ito saglit. Ang nakita ko sa tainga niya, hindi yun hearing aid. Iba ang itsura noon. Mas mukha siyang plug. Bawat salita ni Hiraya ay tila isang suntok sa sikmura ni Bughaw, ngunit hindi siya umiwas. Kailangan niyang marinig ang lahat. "Matagal na po akong nagtataka kung
kung bakit tila may gustong pigilan siyang makarinig sa halip na tulungan siyang makarinig. Sa unang pagkakataon, mula nang makilala niya ang babaeng ito, hindi niya ito tiningnan bilang isang hamak na serbidora. Tiningnan niya ito bilang isang matalino at mapag-obserbang tao na nakakita sa bagay na hindi nakita ng kanyang kayamanan, ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang sariling mga mata. Ang kanyang pagiging arogante ang naging piring sa kanyang mga mata. Nabulag ako, mahinang amin niya, hindi lamang kay Hiraya, kundi sa kanyang sarili. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Hiraya. Puno yon ng simpatya, hindi ng panunumbat. Hindi lang pandinig niya ang ninanakaw sa kanya, Ginoong Elizalde. Halos pabulong na sabi nito, ang bawat salita ay may bigat na dumagan sa puso ni Bughaw. Ninanakaw nila ang buong pagkabata niya. Sa sandaling iyon, ang huling pader na nagpoprotekta sa puso ni Bughaw ay gumuho. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na dahil sa naloko siya, kundi dahil sa 10 taon na ipinagkait sa kanyang anak. 10 taon ng katahimikan, 10 taon ng kalungkutan, 10 taon na hindi na niya maibabalik pa. Mula sa gabing iyon sa library, nagbago ang lahat. Ang Hacienda de Luz, na dating teritoryo ng pagdududa, ay naging isang entablado para sa isang tahimik at mapanganib na alyansa. Si Bughaw at Hiraya ay naging 2 espiya sa loob ng sarili nilang pamamahay, nag-uusap sa pamamagitan ng mga simpleng tango, mga makahulugang tingin, at mga text message na ipinapadala kapag sigurado silang walang nakamasid. Kailangan natin ng pruweba, Hiraya. Text ni Bughaw isang gabi. Isang bagay na hindi maitatanggi. Alam ko, reply ni Hiraya. Pero paano? Si Manang Salve, para siyang anino ni Sinag. Hindi siya umaalis sa tabi niya. Kinabukasan, gumawa ng paraan si Bughaw. Tumawag siya sa bahay at hinanap si Manang Salve. Manang, sabi niya, ang boses ay kalmado at autoritatibo. May emergency sa isa sa mga property natin sa Laguna. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan para asikasuhin ang mga dokumento. Ikaw lang ang naiisip ko. Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ng matanda. Pero sir, si Sinag po. Ako na ang bahala kay Sinag. Nandito naman ako sa bahay buong araw. Sagot ni Bughaw. Umalis ka na ngayon din. Mahalaga ito. Iyon ang kailangan nilang pagkakataon. Isang buong hapon na malaya si Sinag mula sa mga matang mapagmatyag ni Manang Salve. Ang pagkakaiba sa bata ay kapansin-pansin. Nang wala ang anino ng matanda, si Sinag ay tila isang bulaklak na unti-unting bumubuka. Mas malaya siyang gumalaw, mas madalas ngumiti. Sa hardin, naglaro sila. Si Hiraya, si Sinag at maging si Bughaw na sa unang pagkakataon ay hindi isang milyonaryo, kundi isang ama lamang. Itinuro ni Hiraya kay Sinag kung paano gumawa ng mga bangkang papel mula sa dahon ng saging. Magkasama nilang pinapalutang ang mga ito sa maliit na sapa sa dulo ng hardin. Sa isang sandali, habang abala si Hiraya sa pagtulong kay Sinag, napatingin si Bughaw sa kanila. Ang paraan ng paghawak ni Hiraya sa kamay ng bata, puno ng delikadesa at pag-aalaga. Ang paraan ng pagtawa ni Sinag, isang tunog na hindi narinig ni Bughaw, ngunit nakita niya sa galaw ng mga balikat nito at sa saya sa mga mata. Isang kirot ng pagsisisi ang muling tumama sa kanya. Ganito pala dapat ang itsura ng pagkabata ng kanyang anak. Maya-maya, nagsimula silang maglaro ng taguan. Si Bughaw ang taya. Sa gitna ng kasiyahan, nakita ni Hiraya si Sinag na tumatakbo papasok ng mansyon. Sinundan niya ito. Dinala siya ng bata sa ikalawang palapag, sa isang pasilyo na bihirang daanan. Huminto si Sinag sa harap ng isang pinto sa dulo ng hallway. Isang pinto na gawa sa puting kahoy na ngayon ay naninilaw na sa katagalan. Tumingin si Sinag kay Hiraya at pagkatapos ay itinuro ang pinto. Anong meron dyan?
Mahinang tanong ni Hiraya. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, hinawakan nito ang kanyang kamay at hinila siya palapit. Sinubukan nitong ikutin ang seradura, ngunit nakalak ito. Tumingala si Sinag at itinuro ang isang maliit na music box na nakapatong sa isang mataas na estante sa labas ng silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na pagnana. Naalala ni Hiraya ang mga kwento ng ibang kasambahay. Ang silid na yon, iyon ang dating silid ni Celeste, ang yumaong asawa ni Bughaw. Mula nang mamatay ito, ipinasara na ni Bughaw ang silid at walang sino man ang pinapahintulutang pumasok doon. Naalala rin niya kung paanong sa tuwing mapapadako sila sa bahaging iyon ng bahay, laging gumagawa ng paraan si Manang Salve para ibahin ang kanilang direksyon. Tila ba may itinatago sa likod ng pintong iyon. Nang dumating si Bughaw, nakita niya silang nakatayo sa harap ng pinto. Nakita niya ang tingin ni Sinag. Gusto niyang kunin yung music box, paliwanag ni Hiraya. Lumapit si Bughaw. Ang mukha ay nagpapakita ng sakit. Kinuha niya ang music box. Pag-aari iyon ni Celeste. Dahan-dahan niya itong binuksan at isang pamilyar ngunit malungkot na himig ang tumugtog. Yan ang paboritong kanta ng mama niya. Halos pabulong na, sabi ni Bughaw. Ngunit hindi sa music box nakatingin si Sinag. Nakatitig pa rin ito sa pinto. Itinaas nito ang kamay at gumawa ng isang senyas na itinuro sa kanya ni Hiraya kanina. Ang senyas para sa bukas. Nagkatinginan si Bughaw at Hiraya. Ang pag-aalinlangan ay mababasa sa mukha ni Bughaw. 10 taon na niyang hindi binuksan ang pintong yan. 10 taon niyang tinatakasan ang mga alaala sa loob nito. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak at ang tahimik na suporta sa mga mata ni Hiraya, alam niya ang kailangan niyang gawin. Kinuha niya ang isang bungkos ng susi mula sa kanyang bulsa. Matapos ang ilang pagsubok, isang susi ang pumasok ng maayos. Isang malakas na click ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Dahan-dahan, itinulak ni Bughaw ang pinto. Isang amoy ng alikabok at kalumaan ang sumalubong sa kanila. Ang lahat ng kasangkapan ay nababalutan ng puting kumot, tila mga multo mula sa nakaraan. Ang silid ay madilim, maliban sa isang sinag ng liwanag mula sa bintana na tumatama sa gitna ng kwarto. Ngunit sa gitna ng amoy ng alikabok, may isa pang amoy. Isang amoy na pamilyar kay Hiraya. Mahina lamang, ngunit naroroon. Ang amoy ng bulaklak ng jasmine, ang parehong pabango na laging ginagamit ni Manang Salve. Pumasok sila sa silid na tila isang sagradong puntod. Si Bughaw ay gumagalaw na parang dayuhan sa sarili niyang nakaraan, habang si Sinag naman ay maingat na humahakbang, ang mga matay puno ng pagkamangha. Si Hiraya ay nanatili sa likuran, ramdam ang bigat ng kalungkutan na bumabalot sa bawat sulok ng kwarto. Habang inaalis ni Bughaw ang mga puting tela sa kasangkapan, si Sinag ay naglakad nang diretso patungo sa isang maliit na tokador sa gilid ng kama. Itinuro niya ito. Pagkatapos ay tumingin kay Hiraya. Ang mga matay nagmamakaawa. Lumuhod si Hiraya para maging kapantay ng bata. Anong meron dito, Sinag? Binuksan ni Sinag ang pinakamataas na drawer. Puno iyon ng mga lumang alahas at panyolitong may burda, ngunit hindi iyon ang hinahanap ng bata. May kinuha siyang isang maliit na susi mula sa likod ng drawer at itinuro ang music box na hawak pa rin ni Bughaw. Nagkatinginan si Bughaw at Hiraya. May isang maliit na keyhole sa gilid ng music box na hindi nila napansin kanina. Kinuha ni Bughaw ang susi, isinaksak ito at inikot. Walang nangyari, walang bagong tugtog, walang kakaiba. Baka may secret compartment? Suhestiyon ni Hiraya. Sinuri ni Bughaw ang kahon. Sa ilalim nito, nakita niya ang isang bahagyang nakaangat na piraso ng kahoy. Ginamit niya ang kanyang kuko upang buksan ito. Bumukas ang isang tagong-tago na kompartimento. Sa loob,
Hindi alahas ang laman, kundi isang maliit leather-bound na diary. Nabitawan ni Bughaw ang music box. Bumagsak ito sa malambot na carpet nang walang tunog. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang diary ng kanyang asawa. Ang huling piraso ng kaluluwa ni Celeste na naiwan sa mundong ito. Celeste! Anas niya. Ang daliri ay marahang hinahaplos ang gintong inisyal na CE na naka-emboss sa takip. Si Sinag, na tila naintindihan ang kabigatan ng sandali, ay marahang hinawakan ng kamay ng kanyang ama. Tumingala ito kay Hiraya, ang mga matay nagsasabing, "Basahin ninyo." Umupo si Bughaw sa gilid ng kama na nababalutan pa ng puting tela. Ang alikabok ay lumipad sa hangin. Si Hiraya ay umupo sa kanyang tabi, habang si Sinag ay umupo sa sahig sa kanilang harapan, nakatingin sa diary na may pag-asa. Dahan-dahang binuksan ni Bughaw ang unang pahina. Ang mga unang entry ay puno ng pagmamahal at saya. Mga kwento tungkol sa kanilang kasal, sa pananabik sa pagdating ni Sinag, sa mga simpleng sandali ng kanilang pamilya. Habang binabasa ni Hiraya ang mga salita, sa ibabaw ng balikat ni Bughaw, naramdaman niya ang pighati sa bawat pangungusap. Isang anino ng kaligayahang brutal na winakasan. Ngunit habang lumilipat sila sa mga huling pahina, ang tono ng pagsusulat ay biglang nagbago. Ang masayang sulat kamay ni Celeste ay napalitan ng isang sulat na tila nanginginig at nagmamadali. 15 ng Setyembre, basa ni Hiraya ng pabulong. May napapansin akong kakaiba kay Sinag. Laging matamlay. Parang laging may sakit. Pero sabi ni Dr. Lirio, normal lang daw yun sa mga batang tulad niya. Ngunit ang kutob ng isang ina, iba ang sinasabi nito sa akin. At si Manang Salve, sobrang higpit niya kay Sinag. Minsan, ayaw na niya itong ipalapit sa akin. Sinasabi niyang para daw ito sa kapakanan ng bata. Patuloy silang nagbasa. Ang bawat pahina ay isang pagbagsak sa isang madilim na bangin ng katotohanan. 2 ng Oktubre, nakita ko. Hindi ko sinasadya. Gabi na at akala ko'y tulog na ang lahat. Papasok sana ako sa kwarto ni Sinag para halikan siya. Nakita ko si Dr. Lirio at Manang Salve sa loob. Akala ko may emergency, pero hindi. Si Sinag ay mahimbing na natutulog at nakita ko may inilagay si Dr. Lirio sa tainga ng anak ko. Isang maliit na bagay. Sinabi nilang bagong uri raw iyon ng sleep aid. Ngunit bakit kailangang ilagay sa tainga? Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Tumingin siya kay Bughaw. Ang mukha nito ay namumutla. Ang panga ay naninigas sa galit at sakit. Ang huling entry. Ang sulat kamay ni Celeste ay halos hindi na mabasa. Puno ng takot at determinasyon. 21 ng Nobyembre. Nalaman ko na ang lahat. Ang foundation, ang pera, ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Narinig ko silang nag-uusap. Ang pagpapanggap na bingi si Sinag ang paraan nila para patuloy na makakuha ng milyon-milyon mula sa'yo. Bughaw, ang kapatid pala ni Lirio si Salve. Ito ang kanilang paghihiganti sa ginawa ng pamilya mo sa pamilya nila noon. Ang anak natin. Ang anak natin ang ginagamit nilang sandata. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Bughaw at tumulo sa papel. Binabasa ang tinta. Kakausapin ko si Lirio bukas. Alam kong delikado ito. May mga pruweba akong itinago sa isang safe deposit box. Kung may mangyari sa akin, Bughaw, alamin mo ang totoo. Huwag kang magtitiwala sa kanila. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko ang ating Sinag. Iyon ang huling entry, 22 ng Nobyembre. Ang petsa kung kailan naaksidente ang sinasakyang kotse ni Celeste. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigaw. Hindi ito aksidente, ito ay pagpatay. Isinara ni Bughaw ang diary. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas madilim. Isang apoy ng paghihiganting ngayon lang nakita ni Hiraya.
Narinig niya ang isang mahinang tunog ng yabag sa labas ng silid. Akala niya ay imahinasyon lang, ngunit ang tunog ay papalapit. Dahan-dahan siyang lumingon sa pinto. Nakatayo doon, si Manang Salve. Wala na ang ngiting puno ng kabaitan. Wala na ang mga matang puno ng pag-aalala. Ang nakatayo sa kanyang harapan ay isang estranghero, isang babaeng may malamig, at mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. "Akala ko ba matalino ka, Hiraya?" sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng lason. "Hindi mo dapat pinasok ang lugar na hindi para sa'yo." Nagyelo ang hangin sa loob ng silid. Ang pagitan ng dalawang hakbang na naghihiwalay sa kanila at kay Manang Salve ay tila isang malalim na bangin. Ang unang kumilos ay si Bughaw. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang diary ni Celeste ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay na tila isang sandata. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong galit. "Tapos na ang pagpapanggap mo, Salve," sabi niya. Ang boses ay mababa at nanginginig sa pinipigilang bagsik. "At ikaw, Lirio, alam ko na ang lahat." Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang nangiti ang sumilay sa labi ni Manang Salve. Sa isang iglap, ang kanyang anyo ay nagbago. Ang kaninang kalmado at mapanuyang babae ay biglang nagmistulang isang biktimang nagpapanik. "Tulong!" sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. "Tulungan niyo kami! Pagnanakawan niya kami!" Bago pa man makapag-react si Bughaw o Hiraya, mabilis na kumilos si Manang Salve. Sinunggaban niya si Sinag. Hinila ito palayo kay Hiraya. "Huwag mong lalapitan ng alaga ko. Demonyo ka!" "Anong ginagawa mo?" sigaw ni Hiraya, akmang lalapit. "Huwag kang lalapit." Lalong humigpit ang hawak ni Salve sa bata, na ngayon ay nagsisimula nang umiyak dahil sa takot at pagkalito. Sa eksaktong sandaling iyon, tila isang perpektong itinakdang dula, si Dr. Lirio Valderrama ay humahangos na pumasok sa silid, kasunod ang dalawang security guard. "Anong nangyayari dito? Nakatanggap ako ng tawag mula kay Salve." Ang eksena na bumungad sa kanila ay perpektong nakasetup. Si Hiraya, mukhang galit at akmang susugod. Si Bughaw, nakatayo at puno ng pagbabanta. At si Manang Salve, yakap-yakap ang umiiyak na si Sinag na tila prinoprotektahan ito mula sa panganib. Sa sahig, nakakalat ang ilang alahas mula sa nabuksang drawer. Ang diary sa kamay ni Bughaw ay mukha na ngayong isang mamahaling kahon ng alahas. "Bughaw, salamat sa Diyos at dumating ka." Umiiyak na, sabi ni Manang Salve. "Ang babaeng yan, tinangka niyang kunin ang mga alahas ni Ma'am Celeste. At nang mahuli ko siya, tinangka niyang itaka si Sinag." "Sinungaling," sigaw ni Hiraya, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Lumapit si Dr. Lirio kay Bughaw, ang mukha ay puno ng awa at pag-unawa. "Bughaw, kumalma ka. Mukhang mas malala ang problema natin kaysa sa inaakala ko." Tumingin siya kay Hiraya na may profesional na tingin. Ipinahanap ko ang background ng babaeng ito. Bughaw. Ang pamilya niya ay may matagal ng galit sa mga pamilyang tulad natin. Ang kanyang ama ay nakulong dahil sa isang kaso na sangkot ang isang malaking korporasyon. Ito ay paghihiganti. Ginamit niya ang kahinaan mo, ang pagmamahal mo kay Sinag, para makapasok dito. Ang mga salita ni Dr. Lirio ay tila isang lason na dahan-dahang gumapang sa isip ni Bughaw. Ang kanyang fatal flaw, ang kanyang kawalan ng tiwala sa mundo, ang kanyang paniniwalang lahat ng tao ay may motibo, ay muling nabuhay. Tiningnan niya ang eksena, ang kanyang umiiyak na anak, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang rasonableng paliwanag ng doktor. Ang kanyang utak ay sumabog sa pagkalito. "Bughaw, makinig ka sa akin." Pagmamakaawa ni Hiraya, lumuluha na rin. "Huwag kang maniwala sa kanila. Ang diary, basahin mo ang diary ni Celeste. Nariyan ang katotohanan.
Tumingin si Bughaw sa hawak niya. Ang katotohanan. O isang prop sa isang perpektong bitag. Tumingin siya kay Sinag. Ang takot sa mga mata ng kanyang anak, ang tumusok sa kanyang puso ng mas malalim kaysa sa anumang salita. Iyon ang nagtulak sa kanya sa bingit ng kawalan. Ang protektahan ng kanyang anak, ang tanging mahalaga. Ang bagong tuklas na tiwala niya kay Hiraya ay marupok pa lamang. Ang luma at nakasanayang pagdududa ay isang matibay na pader. At sa sandaling iyon, pinili ng utak niya ang pader. Diary? Tanong ni Bughaw. Ang boses ay walang emosyon, ngunit ang bawat salita ay tila isang patalim. O ang kahon ng alahas ng asawa ko na balak mong itakas kasama ng anak ko? Hindi. Hikbi ni Hiraya. Bughaw, maniwala ka sa akin. Maniwala? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Naging isang hangal ako. Pinaniwala mo ako. Pinaglaruan mo ang kahinaan ko. Lumakad siya palapit dito. Ang bawat hakbang ay mabigat. Siguro nga tama sila. Isa kang magaling na oportunista. Hindi totoo yan. Ngunit hindi na siya nakinig. Ang sakit ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa at ang panloloko sa kanyang anak ay humalo sa sakit ng pakiramdam na muli siyang nagkamali ng pinagkatiwalaan. At ang lahat ng sakit na yon ay kailangan niyang ibunton sa isang tao. Tumingin siya sa kanyang mga gwardya. Palabasin niyo siya. Bughaw, pakiusap. Hinawakan ng mga gwardya ang braso ni Hiraya. Nagpumiglas ito. Ang mga mata ay nakatitig pa rin kay Bughaw, puno ng sakit at pagmamakaawa. Nagsisisi akong pinakinggan kita, sabi ni Bughaw. Ang bawat salita ay malamig at pinal. Lumayas ka sa pamamahay ko at huwag na huwag ka nang magpapakita pa. Kinaladkad ng mga gwardya, si Hiraya, palabas ng silid, palabas ng mansyon. Ang kanyang mga hikbi ay unti-unting humina habang siya'y papalayo. Sa labas, ang mahinang ambon kanina ay isa ng malakas na buhos ng ulan. Itinulak siya palabas ng tarangkahan sa gitna ng kadiliman at rumaragas ang ulan. Walang dala kundi ang basang damit sa katawan at isang pusong basag na basag. Ang ulan ay walang awa. Bawat patak na bumabagsak mula sa langit ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang lamig ay hindi na niya maramdaman. Manhid na ang kanyang katawan. Manhid na ang kanyang puso. Naglakad siya ng walang direksyon. Ang mga paay dahan-dahang tinatahak ang daan pabalik sa mundo niya. Isang mundong malayong-malayo sa kinang at karangyaan ng Hacienda de Luz. Ang bawat hakbang palayo sa mansyong yon ay isang hakbang papalapit sa pamilyar na bigat ng kabiguan. Nakarating siya sa kanyang maliit na inuupahang kwarto na basang-basa at nanginginig. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang tubig mula sa kanyang damit ay gumagawa ng isang maliit na lawa sa sahig na semento. Tumingin siya sa kanyang paligid. Ang masikip na espasyo, ang mga dingding na nababakbakang pintura, ang nag-iisang bumbilya na nagbibigay ng maputlang liwanag. Dito siya nagsimula bago ang lahat. At dito rin siya nagbabalik, talunan at wasak. Humiga siya. Niyakap ang kanyang mga tuhod at doon, sa katahimikan ng kanyang kwarto na sinasabayan ng lagaslas ng ulan, tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya hindi dahil sa kahihiyan. Umiyak siya hindi dahil sa galit kay Bughaw. Umiyak siya para sa isang batang lalaki na naiwan sa isang ginintuang hawla. Isang batang muling binalot sa katahimikang hindi para sa kanya. Nabigo siya, tulad ng pagkabigo niyang ipaglaban ng kanyang ama noon. Ang kasaysayan ay umuulit, at sa bawat pagkakataon, siya ang laging dehado, laging durog sa ilalim ng bigat ng kapangyarihan at pera. Isinara niya ang kanyang mga mata, umaasang ang lahat ay isa lamang masamang panaginip. Ngunit alam niya, sa paggising niya, ang bangungot ay magpapatuloy pa rin. Sa malawak na library ng Hacienda de Luz,
Nagbubunyi ang dalawang anino. Itinaas ni Dr. Lirio Valderrama ang kanyang kopita ng mamahaling brandy. Isang tagay, sabi niya. Isang nangiting tagumpay ang nakaguhit sa kanyang mga labi para sa perpektong pagtatanghal. Ngumiti rin si Salve, ang kapatid niya, ang babaeng kilala ng lahat bilang Manang Salve. Naniwala siya. Palagi naman siyang naniniwala. Ang kahinaan ng mga Elizalde, ang kanilang pagiging arogante. Akala nila, kontrolado nila ang lahat, kaya't hindi nila nakikita ang ahas na nasa mismong paanan na nila. At ngayon, dagdag ni Lirio, ang lahat ay babalik sa dati, tahimik, maayos, at kapaki-pakinabang. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, sinubukan ni Bughaw na ibalik ang lahat sa dati. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang ginawa, na pinrotektahan niya ang kanyang anak mula sa isang manloloko. Ngunit ang katahimikang bumalik sa mansyon ay hindi na katulad ng dati. Dati, ito ay isang payapang katahimikan. Ngayon, ito ay isang katahimikang nakabibingi, puno ng mga tanong na hindi masagot at mga salitang hindi binitiwan. Pumasok siya sa silid ni Sinag. Naabutan niya itong nakaupo sa sahig, gumuguhit. Lumapit siya. Dala ang isang bagong set ng mga laruan. Anak, mahinahon niyang sabi, tingnan mo ang dala ni Papa. Ngunit hindi lumingon si Sinag. Nang ilapag ni Bughaw ang mga laruan sa tabi nito, itinulak lang ito ng bata palayo. Tiningnan ni Bughaw ang ginuguhit ng anak. Isang pamilyar na imahe, isang babaeng may mahabang buhok at isang puppet sa kamay. Si Hiraya. Tinitigan ni Sinag ang kanyang guhit, ang mga matay puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Bughaw. Pagkatapos, sa isang biglaang galaw ng galit at frustrasyon, kinuha nito ang isang itim na krayola at marahas na pinunit at kinulayan ang mukha ni Hiraya hanggang sa ito'y maging isang itim na mantsa na lamang. Isang matalim na kirot ang tumusok sa puso ni Bughaw. Hindi niya matagalan ang tanawin. Lumabas siya ng silid. Ang mga salita ni Hiraya ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Ninanakaw nila ang buong pagkabata niya. Hindi siya makatulog. Naglakad-lakad siya sa madilim na pasilyo ng kanyang mansyon, tila isang multong hindi matahimik. Bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya kay Hiraya. Ang hardin kung saan niya unang nakita ang ngiti ni Sinag. Ang library kung saan sila unang nag-usap ng tapat. Ang kanyang mga paa ay dinala siya sa isang lugar na 10 taon na niyang iniiwasan. Ang silid ng kanyang asawa, ang silid kung saan nagsimula at nagtapos ang lahat kanina. Marahan niyang itinulak ang pinto. Pumasok siya. Ang diary ni Celeste ay naiwan sa ibabaw ng tokador. Kinuha niya ito, ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang maliit na salansan ng mga lumang libro sa tabi nito. Nalaglag ang mga ito sa sahig, kumalat ang mga pahina. Sa pagpulot niya, isang litrato ang dumulas mula sa isa sa mga libro. Ang litrato ni Celeste. Nakangiti ito, nakaupo sa hardin, sa tabi ng isang malaking kumpol ng mga bulaklak ng jasmine. Isang masayang alaala. Ngunit nang baliktarin niya ang litrato, may nakita siyang sulat kamay ng kanyang asawa. Isang maikling tala. Ang paborito kong bulaklak. Jasmine, ang amoy ng kataksilan ni Salve. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Jasmine, ang pabango ni Salve, ang amoy na naamoy ni Hiraya sa loob ng silid kanina. Ang amoy na binaliwala niya. Ang huling piraso ng palaisipan ay nahulog sa tamang lugar. At ang bigat nito ay halos ikabaliw niya. Ang diary ay totoo. Si Hiraya ay nagsasabi ng totoo. Siya ang nagkamali. Isang pagkakamaling maaaring ikasira ng buhay ng kanyang anak at nagpawalang sala sa isang inosenteng tao. Ang kanyang mga mata ay napako sa salamin sa kanyang harapan. Ang nakita niya ay hindi isang makapangyarihang milyonaryo,
kundi isang hangal, isang lalaking nabulag ng sariling kayabangan at pagdududa. Ipinagkanulo niya ang alaala ng kanyang asawa. Ipinagkanulo niya ang nag-iisang tao na tunay na nagmalasakit sa kanyang anak. At ang pinakamasakit sa lahat, ipinagkanulo niya ang kanyang sariling anak sa mga kamay ng mga halimaw na nagkukubli bilang mga anghel. Ang imahe ni Hiraya na kinaladkad palabas sa gitna ng ulan ay bumalik sa kanya. Ang mga matang puno ng pagmamakaawa, ang mga luhang humahalo sa patak ng ulan, at ang mga huling salitang binitiwan niya, "Nagsisisi akong pinakinggan kita." Isang malakas na sigaw ng pagsisisi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang tunog ng purong paghihirap na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sinuntok niya ang salamin, ang kanyang kamao ay dumaan sa makapal na kristal. Ang sakit ng mga bubog na bumaon sa kanyang balat ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog ngayon sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang kanyang duguan at nanginginig na kamay. Hindi pa huli ang lahat. Hindi niya hahayaang magtapos ito ng ganito. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo siya palabas ng silid. Ang dugo mula sa kanyang kamay ay pumapatak sa makinang na marmol na sahig. Hindi niya pinansin ang sakit. Hindi niya pinansin ang ulan. Mayroon lamang isang bagay sa kanyang isipan. Kailangan niyang hanapin si Hiraya at kailangan nilang bawiin si Sinag. Anuman ang mangyari, ang sakit sa kanyang kamay ay walang-wala kumpara sa apoy na naglalagablab sa kanyang dibdib. Minaneho ni Bughaw ang kanyang sasakyan palabas ng tarangkahan ng hasyenda. Ang ulan ay bumubuhos na tila ba nakikidalamhati ang langit sa kanyang kabiguan. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa basang kalsada ay isang sigaw ng pagsisisi. Wala siyang plano, wala siyang direksyon. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makarating sa tahanan eatery. Doon nagsimula ang lahat. Marahil, doon niya rin mahahanap ang kasagutan. Nang makarating siya sa maliit na kainan, sarado na ito. Ngunit may isang matandang tindera sa katabing stall ang nakakilala sa kanya. "Sir, kung hinahanap niyo po si Hira, doon po sa may eskinita ang inuupahanan niya," sabi ng matanda. Itinuturo ang isang madilim at makitid na daan. Iniwan niya ang kanyang mamahaling kotse sa gilid ng kalsada, isang halimaw na bakal sa gitna ng mga natutulog na pedicab. Tumakbo siya sa gitna ng ulan. Hindi alintana ang putik na tumatalsik sa kanyang damit. Bawat pinto ay tiningnan niya. Bawat bintana ay sinilip. Hanggang sa isang kwarto, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Kumatok siya ng malakas. "Hiraya! Hiraya! Buksan mo to! Pakiusap!" Nang bumukas ang pinto, bumungad sa kanya si Hiraya. Ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak, puno ng gulat at pag-iingat. Bago pa man ito makapagsalita, bago pa man nito maisara muli ang pinto, ginawa ni Bughaw ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya sa buong buhay niya. Lumuhod siya. Sa putikan, sa harap ng babaeng hinusgahan niya at ipinahiya, ang makapangyarihang si Bughaw Elizalde ay lumuhod. "Hiraya, patawarin mo ako," sabi niya. Ang boses ay basag, puno ng sakit at pagsusumamo. Itinaas niya ang kanyang duguan at nanginginig na kamay. Tama ka sa lahat. Ang diary, ang pabango, lahat ng sinabi mo, totoo. Patawarin mo ako sa hindi ko pakikinig. Patawarin mo ako sa aking katangahan. Natigilan si Hiraya, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngunit nang makita niya ang desperasyon sa mga mata nito at ang dugo sa kamay nito, ang kanyang galit ay napalitan ng pag-aalala. Si Sinag, anas niya. Nasaan siya? Anong nangyari? Nasa kanila pa rin. Mabilis na sagot ni Bughaw habang tumatayo. Hindi pa nila alam. Na alam ko na. Pero kailangan nating magmadali. Hiraya, kailangan kita. Hindi ko ito kayang mag-isa. Pakiusap,
tulungan mo akong bawiin ang anak ko. Walang pag-aalinlangan. Tumango si Hiraya. Ang takot para sa kaligtasan ni Sinag ay mas matimbang kaysa sa sarili niyang sakit. Halika na. Ang biyahe pabalik sa hasyenda ay isang karera laban sa oras. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa langit ay tila isang babala. Ang bawat kulog ay tila isang hudyat ng nalalapit na panganib. Dadaan tayo sa likod, sabi ni Bughaw, kinakabig ang manibela. Alam ko ang isang sikretong daan na mga Elizalde lang ang nakakaalam. Tahimik silang pumasok sa mansyon, tila mga magnanakaw sa sariling teritoryo ni Bughaw. Ang buong bahay ay tahimik, ngunit ito ay isang katahimikang may halong panganib. Dahan-dahan silang umakyat sa ikalawang palapag, patungo sa silid ni Sinag. Habang papalapit sila, nakarinig sila ng mga boses. Si Dr. Lirio, si Manang Salve. "Bilisan mo na, Lirio, baka bumalik na si Bughaw," narinig nilang sabi ni Salve. "Ito na. Isang turok lang nito at magiging isang anghel ang bata hanggang makalayo tayo sa bansang ito," sagot ni Lirio. Sumilip sila sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita nila ang pinakamasaklap na tanawin. Nakahiga si Sinag sa kama, mukhang inaantok at nalilito. Sa tabi niya, may mga maletang nakaempake na. At si Dr. Lirio, hawak ang isang hiringgilya na puno ng isang malinaw na likido, ay papalapit sa braso ng bata. Hindi na nakapagpigil si Bughaw. "Huwag!" Sinipa niya ang pinto. Bumukas ito ng malakas. Nagulat si Dr. Lirio at Manang Salve. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng purong gulat at takot. "Bughaw, anong ginagawa mo dito?" Nauutal na tanong ni Lirio. Itinatago ang hiringgilya sa kanyang likod. "Tapos na ang laro niyo," sabi ni Bughaw, ang mga matay nag-aapoy sa galit. Si Hiraya ay mabilis na lumapit sa gilid ni Sinag, nagsisilbing panangga. Sa sandaling iyon, nawala na ang lahat ng pagkukunwari ni Manang Salve. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong pagkamuhi. "Oo, tapos na nga. 10 taon. 10 taon kaming nagtiis sa ilalim ng apelido ninyong mapagmataas. Ang pamilya mo ang sumira sa pamilya namin. Ang ama mo ang nagpabagsak sa negosyo ng ama namin hanggang sa mamatay ito sa sama ng loob. Ang pagdurusa ng anak mo ay maliit na kabayaran lamang." Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Lirio ang kanyang pagkakataon. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa nagwawalang si Salve, mabilis siyang kumilos. Sinunggaban niya si Sinag, ipinulupot ang isang braso sa leeg nito. "Bughaw!" Sigaw ni Hiraya. Itinutok ni Lirio ang hiringgilya, hindi na sa braso ng bata, kundi sa gilid ng tainga nito. Ang matulis na karayo may ilang milimetro na lang ang layo sa balat ni Sinag. "Isang maling galaw, Elizalde," sabi ni Dr. Lirio. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng lason. "At magiging bingi habang buhay ang anak mo." Sa pinakaliteral na paraan, napatigil ang mundo ni Bughaw. Ang kanyang anak, ang kanyang tanging yaman, ay nasa bingit ng kapahamakan at siya ay paraliso. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na sumugod. Ngunit ang takot na baka ituloy ni Lirio ang banta nito ay isang kadenang pumipigil sa kanya. Ngunit si Hiraya, sa gitna ng takot ay nakahanap ng kalinawan. Alam niyang walang silbi ang dahas. Ang tanging sandata nila sa sandaling iyon ay ang bagay na ipinagkait kay Sinag sa loob ng 10 taon, ang komunikasyon. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Tinitiyak na hindi ito makikita ni Lirio. Nakatingin siya ng diretso sa mga mata ni Sinag. Ipinapadala ang lahat ng kanyang lakas at tiwala sa isang tingin. "Sinag, makinig ka sa akin. Huwag kang matakot." Naintindihan ng bata. Ang takot sa mga mata nito ay bahagyang napalitan ng pag-asa. Ginawa ni Hiraya ang isang senyas na sila lang dalawa ang nakakaalam. Ito ang senyas na ginagamit nila sa kanilang laro sa hardin kasama ang puppet na si Bantay.
Isang mabilis na paggalaw ng hintuturo at hinlalaki. Ang senyas para sa isang mapaglarong kagat. Isang iglap na pag-unawa ang dumaan sa mga mata ni Sinag. Tumingin ito sa kamay ni Dr. Lirio na mahigpit na nakahawak sa kanya. "Huwag kang gagawa ng kahit anong kahangalan, Elizalde." Sigaw ni Lirio. Ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Ngunit hindi si Bughaw ang kumilos. Sa isang mabilis at hindi inaasahang galaw, ibinuka ni Sinag ang kanyang bibig at buong lakas na kinagat ang kamay ni Dr. Lirio. "Aray!" Isang nakakabinging sigaw ng sakit ang pumuno sa silid. Sa gulat, nabitawan ni Dr. Lirio ang hiringgilya at bahagyang lumuwag ang hawak kay Sinag. Iyon lang ang pagkakataong kailangan ni Bughaw. Tila isang nagwawalang tigre, sinugod niya si Lirio. Isang malakas na suntok ang tumama sa panga ng doktor na nagpatumba dito sa sahig. Hinila ni Bughaw si Sinag palayo at niyakap ito ng mahigpit, ipinagsasanggalang sa kanyang katawan. Samantala, si Manang Salve ay akmang tatakas ngunit mabilis na hinarangan ni Hiraya ang pinto. Sa gitna ng kaguluhan, malalakas na yabag ang narinig nila sa pasilyo. Bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis, mga security guard ng hasyenda, at si Miguel. "Huli na kayo," malamig na sabi ni Bughaw habang pinupulot ng mga pulis ang umiindang si Dr. Lirio. At ang ngayon ay umiiyak na si Manang Salve. Tapos na ang kanilang kasamaan. Ang mga sumunod na oras ay isang mabilis na paglipas ng mga ilaw ng sirena at mga nagmamadaling doktor sa ospital. Sa tahimik na waiting area, magkatabing nakaupo si Hiraya at Bughaw. Ang kamay ni Bughaw ay may benda na, ngunit ang mga mata niya ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim na pag-aalala at pasasalamat. "Hiraya," basag niya sa katahimikan, ang boses ay bahaw. Wala akong masabi. Iniligtas mo siya. Iniligtas mo kaming dalawa." Isang maliit na ngiti lang ang isinagot ni Hiraya. Si Sinag po ang nagligtas sa sarili niya. Matapang po siyang bata. Lumabas ang isang siruhano mula sa operating room. "Mr. Elizalde?" Agad na napatayo ang dalawa. "The procedure was a success," sabi ng doktor. Nakangiti. "Natanggal na namin ang device. It was a custom-made auditory blocker. Very sophisticated. Pero ngayon, malaya na ang pandinig ng anak ninyo. Kailangan niya ng speech therapy. Pero sa ngayon, magiging maayos na ang lahat." Isang malaking bigat ang tila na bunot mula sa dibdib ni Bughaw. Napasandal siya sa pader. Ang mga luha ng pasasalamat ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Tumingin siya kay Hiraya at sa tingin na iyon, ibinigay niya ang lahat ng kanyang pasasalamat, pagsisisi at paghanga. Nang magkamalay si Sinag, dahan-dahan itong iminulat ang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang mukha ng kanyang ama. Lumapit si Bughaw, umupo sa gilid ng kama at marahang hinawakan ang kamay ng anak. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. "Anak," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Sinag, naririnig mo ba ako?" Sa unang pagkakataon, ang boses ng kanyang ama ay hindi isang malayong ugong, kundi isang malinaw at mainit na tunog na yumakap sa kanyang kamalayan. Ang mga mata ni Sinag ay nanlaki sa pagkamangha. Tinitigan niya ang bibig ng kanyang ama habang ito'y nagsasalita. Nakita niya, narinig niya, tumingin siya kay Bughaw. Pagkatapos ay kay Hiraya na nakatayo sa may pinto, umiiyak din sa tuwa. Muli siyang tumingin sa kanyang ama. Ibinuka niya ang kanyang bibig at mula doon, isang salita ang lumabas. Mahina, medyo hindi perpekto, ngunit ang pinakamagandang tunog na narinig ni Bughaw sa buong buhay niya. "Papa." Hindi na napigilan ni Bughaw ang sarili. Niyakap niya ang kanyang anak. Ang mga luha ng isang ama na 10 taong naghintay ay bumuhos na parang agos ng ilog. "Oo, anak."
Si Papa to. Naririnig mo ako. Naririnig mo ako. Ilang linggo ang lumipas, ang Hacienda de Luz ay unti-unting nabubuhayan muli. Isang hapon, nagulat si Hiraya nang makita si Bughaw Elizalde na nakatayo sa pultahan ng tahanan eatery. Hindi na ito ang aroganteng milyonaryo na una niyang nakilala. Ang suot nito ay simpleng polo shirt lamang at sa kanyang mga mata may isang bagong kababaang loob at sinseridad. Lumapit ito sa kanya. Hindi pinapansin ang mga nagbubulungang customer. Walang sinabi sa simula, ngumiti lang ito. Pagkatapos, iniabot nito ang kanyang kamay. Pwede ba kitang imbitahan sa isang totoong unang pagkikita, Hiraya? 6 na buwan ang lumipas. Ang dating maingay na lecture hall ay tila isang pamilyar na tahanan para kay Hiraya. Nakaupo siya sa gitnang hanay. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa propesor na nagtuturo tungkol sa anatomy ng puso. Ngunit ngayon, hindi na siya isang serbidora na nangangarap, kundi isang medical student na muling tinutupad ang kanyang pangarap. Isang scholarship na pinangalanan sa yumaong si Celeste Elizalde ang nagbigay daan sa kanyang pagbabalik. Ngumiti siya. Ang buhay ay may kakaibang paraan ng paghilom. Sa Hacienda de Luz, ang dating nakabibinging katahimikan ay napalitan na ng masasayang tunog. Papa, tingnan mo. Mas mataas ang lipad ng saranggola ko kaysa sayo. Sigaw ni Sinag mula sa hardin. Ang boses ay malinaw at puno ng buhay. Ang kanyang speech therapy ay mabilis ang progreso. Bawat bagong salita na natututunan niya ay isang musika sa pandinig ni Bughaw. Magaling anak, sagot ni Bughaw. Tumatawa habang hinahabol ang sariling saranggola. Tumingala siya sa langit. Ngayon, kaya na niyang bisitahin ang puntod ni Celeste, hindi na may dalang pagsisisi, kundi may dalang pasasalamat. Salamat sa pag-iwan nito ng huling piraso ng katotohanan na nagligtas sa kanilang mag-ama. Ang kanilang mga unang pagkikita ni Hiraya ay naging marami at madalas. Hindi ito engranding mga dinner date sa mamahaling restaurant. Ito ay mga simpleng lakad sa parke, pagkain ng fishball sa tabi ng daan, panonood ng paglubog ng araw sa Manila Bay. Sa bawat pagkikita, mas nakikilala nila ang tunay na pagkatao ng isa't isa, malayo sa anino ng pagdududa at pagkukunwari. Natuklasan ni Bughaw ang tapang at talino sa likod ng simpleng ngiti ni Hiraya. Natuklasan naman ni Hiraya ang isang mabuti at marupok na puso sa likod ng pader ng kayamanan ni Bughaw. Isang hapon, sinundo ni Bughaw si Hiraya mula sa universidad. Kasama nila si Sinag. Saan tayo pupunta? Tanong ni Hiraya nakangiti. Sekreto, sagot ni Bughaw. At isang mapaglarong mamangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting ngayon lang natutunang ibigay ni Hiraya sa kanya. Dinala sila ng sasakyan sa isang tahimik na beach sa Batangas. Ang araw ay papalubog na. Pinipinta ang langit ng mga kulay kahel at rosas. Hinubad nila ang kanilang mga sapatos at tsinelas at naglakad sa dalampasigan. Naunang tumakbo si Sinag. Masayang hinahabol ang mga alon na humahampas sa buhangin. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mundo ay hindi na tahimik, kundi puno ng ugong ng dagat, ng hiyaw ng mga ibon, at ng tawa ng mga taong nagmamahal sa kanya. Naiwan sa likuran si Bughaw at Hiraya, magkatabing naglalakad. Dahan-dahan, hinawakan ni Bughaw ang kamay ni Hiraya. Sakto ang lapat, mainit. Ligtas. Alam mo, panimula ni Bughaw, ang tingin ay nasa papalubog na araw. Dati, akala ko ang pagiging isang mabuting ama ay ang pagbibigay ng lahat ng bagay na material, ang pinakamagaling na doktor, ang pinakamamahaling gamot, ang pinakamalaking bahay. Pero ipinakita mo sa akin kung gaano ako nagkamali. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi na niya kailangang itago. Ikaw ang naging mata at taing ako
noong ako'y bulag at bingi. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pakikinig, hindi sa pamamagitan ng tainga, kundi sa pamamagitan ng puso. Ngayon, huminto siya sa paglalakad at humarap dito. Hayaan mong ako naman ang maging puso mo. Walang mga salitang lumabas sa bibig ni Hiraya, ngunit ang kanyang mga mata, na ngayon ay nangingilid na sa luha ng kaligayahan, ang siyang sumagot. Tumango siya sa harap ng papalubog na araw, sa saliw ng musika ng alon. Dahan-dahang inilapit ni Bughaw ang kanyang mukha at ibinigay kay Hiraya ang isang halik na naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan at nangangako ng isang bagong simula. Mula sa di kalayuan, lumingon si Sinag. Nakita niya ang kanyang ama at si Hiraya na magkayakap. Ngumiti siya, isang purong ngiti ng isang batang nakahanap ng isang buong pamilya. Itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng isang senyas, ang senyas para sa mahal kita. Sila'y tatlo na ngayon, magkakasama, nakatayo sa pagitan ng buhangin at dagat, sa ilalim ng isang langit na puno ng pag-asa. Ang katahimikan ay tuluyan ng nabasag at napalitan ng isang pangakong puno ng pagmamahal, pag-unawa at isang bagong simula. At dito na nga po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pag-asa ni Bughaw, Hiraya at Sinag. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsama at pagsubaybay sa paglalakbay na ito. Bawat kabanata na aking isinulat ay isang piraso ng aking puso, isang pagsisikap na bigyang buhay ang sakit ni Bughaw, ang tapang ni Hiraya, at ang tahimik na pag-asa sa mga mata ni Sinag. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, sila ay naging tunay sa aking isipan at naging karangalan ko na ibahagi ang kanilang paglalakbay sa inyo. Sana, sa kwento nila, ay muli nating natuklasan na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman ng puso. Naway baunin natin ang aral na ang tunay na pakikinig ay hindi lamang sa salita, kundi sa pag-unawa sa katahimikan, at ang kapangyarihan ng pagpapatawad ang siyang tunay na nagbubukas ng pinto para sa mga bagong simula. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay para sa lahat ng patuloy na naniniwala na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang naghihintay sa pagsikat ng araw. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa inyo, mahal naming tagapakinig, ano ang pinakamahalagang aral na inyong napulot sa kwentong ito? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.